Anak, maraming salamat ha. Dinalaw mo ako sa panaginip. Kaya lang, bakit ganun, anak? Paulit-ulit tapos umiiyak ka. Tapos sinasabi mo na patawarin ko kayo ng mami mo at alagaan ko siya. Araw-araw kong dinadalaw si Jessica. Gabi-gabi niya akong dinadalaw sa panaginip. Sinasabi niya sa akin, everything will be fine. Lagi ka rin daw niyang dinadalaw at pinapakiusapan na sana patawarin mo na ako at alagaan. Yun din ang panaginip mo? Oo, Manuel. Iyak siya ng iyak. Kaya pagising ko, iyak din ako ng iyak. Bakit, Manuel? Dinadalaw ka rin ba sa panaginip ni Jessica? Sinabi rin niya ba sa'yo yung last wish niya? Anong last wish? Ang sabi ng anak natin, magbalikan na raw tayo. Buuin natin ulit ang pamilya natin kahit wala na siya. Hindi niya yung sinabi sa panaginip ko. At hindi niya yung sasabihin! Kung sa bagay, panaginip lang naman yun. Hindi naman ako umaasang paniniwalaan mo. Pero may isa pa siyang sinabi sa panaginip ko. Ang sabi niya, hindi raw siya tinulak ni Colleen. Ang gusto niya, mapawalang sala ang atin niya. Dong, it pains me dahil hindi ako sang-ayon. Naniniwala ako na tinulak ni Colleen si Jessica. Di ba may testigo pa nga? Na binayaran mo para magsinungaling! Manuel, ako ba naman? Malinis ang konsensya ko. Wala akong kinalaman sa statement ni Timo. Pero, kaya ko siyang kumbinsihin. Kaya kong kumbinsihin si Timo para mapawalang sala si Colleen at matupad ang hiling ni Jessica. Kumbinsihin? Ha? Kumbinsihin? Sabihin mo, kaya mo siyang bayaran para magsinungaling ulit? Well, ano ba? Bito, nasasaktan ako! Ano ka ba, Manuel? Makinig ka muna, pwede ba? Kaya kong kumbinsihin si Timo sa pamamagitan ng asawa niya si Diana. Hindi ba, Hazel? Tama na! Sawang-sawa na ako sa sinungalingan mo eh! Sinusubukan kitang tulungan, Manuel. Pwede ba makinig ka? Noong araw na sumuko si Timo, sinugod ko siya at yung asawa niya. Gusto ko silang saktan at idamay sa galit ko. Ikaw ba si Diana Malaban? Opo, ako nga po. Sino po sila? Ako si Hazel. Ang ina ni Jessica Cruz. Ang binangga at pinatay ng asawa mo si Tim. Patawad po, ma'am! Ma'am! Hindi po sinasadya ni Tima yung nangyari. Patawarin niyo po siya, ma'am. Bitawan Sorry mo. po, ma'am. Bitawan mo ako. Tumayo ka dyan. Huwag mo akong dramahan. Napaka-demonyo ng asawa. Pinatay niya ang nag-iisa kong anak, si Jessica. Ma'am, maawa po kayo sa bibi ko, ma'am. Huwag kang mag-alala. Hindi ko sasaktan ang baby mo. Ikaw lang. Nung nakita ko si Diana, naawa ako, Manuel.
Awang-awa ako sa kanya. Si Timo lang ang inaasahan niya. Maliliit pa yung mga anak nila. 5, 7 years old. Kaya imbis na awahin ko siya, tinulungan ko. Tinulungan mo? Tinulungan mo yung asawa na pumatay sa anak ko? Bakit, Hazel? Dahil ina rin ako. Manuel, hindi ko maatim. Hindi ko maatim na makakita ng isa pang ina na nasa ganung sitwasyon. Ma'am Hazel, may kailangan po ba kayo? Nay, kung muna dito na. May pinapagawa ko kay Timo. Ang kapalit, tutulungan kita. May gusto pa kayong pagawa sa asawa ko. Sumuko na po siya. Napanagutan na niya yung nagawa niya sa anak niyo. Ano pa po bang gusto niyong gawin niya? Huwag ka na magtanong. Pumayag naman na si Timo. Basta kung may malalaman ka, siguraduhin mo lang, ha? Ititikom mo yung bibig mo. Kasi kung hindi, may mangyayaring masama kay Timo sa loob ng kulong. Hindi lang ako kay Diana naawa. Pati sa mga anak nila. Wala silang kinalaman sa ginawa ng tatay niya. Yun ba yung bayad mo kay Timo para idiin niya si Colleen? Ha? Tinulungan mo yung asawa niya tsaka yung mga anak niya. Manuel, ano ba? Paulit-ulit mo ko inaakusahan. Naglabas na ng statement si Timo bago ko pa sila tinulungan. Gusto mo, i-check mo pa sa asawa niya. O kaya sa biyenan niya. Sa nanay niya. Sasamahan pa kita. Manuel, masakit to para sa akin. Pero handa ako isakripisyo yung nararamdaman ko. Kung si Timo lang, hindi niya gagawin. Si Timo, maprinsipyo siyang tao. Pero pwedeng magbagong isip niya dahil sa asawa niya si Diana. Ano nangyayari sa'yo, Hazel? Bakit biglang nagbago yung ihip ng hangin? Kaya nung huling hearing lang, halos magwala ka para sirain si Colleen, eh. Dahil kay Jessica. Ano, ayoko nang baliwalain yung sinasabi niya sa akin sa panaginip. Kung ito ang gusto niya, para maging tahimik ang buhay natin, sige, wala na akong pakialam sa hustisya. Manuel, tutulungan ko si Colleen. Para matupad ang huling ni Jessica. Tutulungan ko siya. Magbalikan tayo, Manuel. Buuin natin ulit ang pamilya natin. Para matupad yung huling hiling ni Jessica. Pwede ba huwag mong gamitan yung huling alaala ng anak ko? Hindi ako makipagbalikan sa'yo! Kung ganon, tuloy ang kaso. Kung hindi mo tutuparin ang hiling ni Jessica, wala na akong magagawa. Mabubulok sa kulungan si Colleen. Hindi makukulong ang anak ko! Pero inaaway ka na naman ng babaeng to. Hindi, anak. Kaya kong kumbinsihin si Timo para mapawalang sala si Colleen at matupad ang hiling ni Jessica. Jeff. Anding. Patawarin niyo ako. Kailangan ko kayong iwan ulit. Pero kailangan kong gawin to para mailigtas si Colleen. Anong iiwan, Manuel?
Manuel, hindi! Hindi ka babalik sa babaeng yun. Hindi mo ba nakikita? Pinagplanuhan niya lahat ng to. Pinayaran niya si Timo para magsinungaling. Tapos ngayon, siyang gagawa ng paraan para ayusin, para bawiin yung statement ni Timo. Katarantaduhan eh. Dapat nga, tayo magdemanda sa kanya ng perjury at saka bribery. Pero wala nga tayong ebidensya eh. Maghanap tayo, Manuel! Saan? Paano tsaka kailan? Matandaan mo, kalayaan ni Colleen yung hinahabol natin dito. Kailangan kumilos agad tayo bago pa makapagbaba ng hatol yung korte. Manuel! Iiwan mo na naman ang mga anak natin! Magagalit na naman sa'yo! Well, matatanggapin ko na magalit sila. Kasi kasama ko nga si Jeffrey tsaka si Andrea, pero nakakulong naman si Bunso. Sobrang mahirap para sa akin to. Pero anong gagawin ko? Ito lang yung tanging paraan para hindi makulong si Colleen. Ayoko rin makulong si Colleen. Pero hahayaan lang ba natin yon? Na manalo yung babaeng yon? Papayag ka lang ba na manipulahin? Ang laking katangahan naman yon kung hanggang ngayon nagpapatalo tayo sa babaeng yon. Pero matanga na akong tanga. Pero kung kapalit tong kalayaan ni Colleen, sige na, pabalikan ko na si Hazel. Hindi, Manuel. Hindi. May isa pang paraan. Ano? Hello, Manuel. Napag-isipan mo na ba yung tulong na ino-offer ko para kay Colleen? Tulong? Hindi yan tulong ang ginagawa mo, Hazel. Patibong. Gusto mo lang makuha ulit si Manuel. Oh, hello, Velma. Bakit naman mainit agad ang ulo mo? Hindi mo makukuha muli si Manuel. Hindi na. Dahil sa pagkakataong ngayon, ipagdadumot ko na sa'yo ang lalaking mahal ko. Wow. Intense. Ang tindi ng pagkakasabi mo. So, ang ibig sabihin, okay lang sa'yo na makulong ang pinakamamahal mong bunso para na ipagdamot si Manuel. How selfish. Sa tingin mo ba, hahayaan kong makulong ang anak ko? Ayoko ng maruming laro. Pero tinutulak mo akong gawin yon. Sige. Parumihan tayo. Are you serious? Ikaw ba yan, Velma? That's new. It's so not you. Sige nga, Velma. Anong gagawin mo? Gagamitin ko ang pera ko para makuha ko yung gusto ko. Hazel, mas marami akong pera sa'yo. Kung kaya mong magbayad, mas kaya ko. Hello? Ano, Fel, mababayaran mo si Timo? Sabi mo kay Noah kanina, hindi mo gagayahin si Hazel. Wala tayong choice. Ayokong makulong si Colleen. Pero ayokong bumalik ka kay Hazel. Magiging malaya nga ang anak natin. Pero ikaw naman, makukulong ka sa babaeng yun. Ayoko, Manuel. Hindi ako papayag. Hindi ako papayag. At hindi si Timo ang babayaran natin, kundi yung asawa niya.
300,000 yan. Para sa'yo lahat yan. Para sa ikibubuti ng buhay mo at ng mga anak mo. Tulungan mo lang kami. Baka pwedeng kausapin mo lang si Timo. Sabihin mo na bawiin yung statement niya laban kay Colleen. Pasensya na po pero hindi ko po matatanggap to. Kulang pa ba? Dadagdagan namin. Ma'am, hindi naman po namin pinagbibili yung prinsipyo namin eh. I'm sorry. I'm sorry kung nainsulto ka. Labag sa loob namin na gawin ito. Ayaw naming magbayad. Pero desperado na kami. Kailangan namin ng tulong mo. At saka sabi ni Hazel, Umalis na po kayo. Wala tayong dapat pag-usapan. Diana, Umalis na po kayo! Alis! ano bang hawak ng Hazel na yun sa babaeng yun? At tinanggihan niya yung offer natin. hindi ko na rin alam sa hayop na Hazel na yan. Salamat. Alam mo ba, habang kausap mo kanina sila Felma at Manuel, kausap ko rin yung tao ko, si Maximo, sa phone. Nakaabang na siya. Nakaabang na rin yung mga preso na gawing impyerno ang buhay ni Timo sa loob. Buti na lang, hindi ka bumigay sa offer mo. Pero, malaki-laki rin yung pera na nawala sa'yo. Kaya lang isipin mo na lang. Aanhin mo yung malaking pera kung araw-araw namang pinahihirapan yung asawa mo. Oh, please. Pwede ba? Tigilan mo yung drama mo. Huwag kang mag-alala. Tuloy pa rin ang buwan-buwan na sustento ko sa inyo ng mga anak mo. Ayaw ka na umarte dyan. Ibig sabihin ba nito, Manuel? 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 Ayaw kong bumalik ka kay Hazel. Tama, ayoko rin. Ayoko talaga. Kaya wala na tayong magagawa. Ito na lang yung paraan para sa kalayaan ni Colleen. Tsaka, naman naisip ko rin, may responsibilidad ako kay Hazel. Asawa ko pa rin siya eh. Tapos namatayan kami ng anak. Ako na lang yung meron siya. Kaya kailangan niya ako. Naintindihan ko. Pero kailangan natin pag-usapan to. Kasama ang mga bata. Huwag, Pelma. Kailangan nilang malaman. Para maintindihan nila. Kung hindi, magagalit na naman sa'yo, mga bata. Pag nalaman kasi ni Colleen, baka sisihin niya yung sarili niya eh. Ayoko malaman niya na siya yung dahilan kung bakit kailangan kong sumama kay Hazel. Makakargahin niya yun. Alam mo, Pelma, okay na sa akin na magalit sila. Okay na sa akin yun. Basta mahalaga magkakasama pa rin kayo. Buo yung pamilya niyo gaya ng dati. Ako lang naman yung dahilan kung bakit nangyayari lahat ng to eh.
Maayos na kayo dati nung bumalik ako, nagulo lahat. Kaya siguro mabuti pa. Sige, aalis na lang ako para bumalik ng katahimikan. Pero habang buhay ka magdurusa sa piling ng babaeng yun. May mamaliit na sakripisyo lang yun para sa kalayaan at kinabukasan ko, Colleen.